Ang ulam ko nga ho pala din sa bukid, tortang dulong na merong kamoting kahoy. Ay, pag ganyan naman ho talaga yung ulam ay mapapa-unli rice ka ho talaga. Tapos ang sausawan ay maanghang na suka. Hi mga katrops, magandang buhay. Samahan nyo nga ho pala ako kumuha o bumunot ng kamoting kahoy. At maagawa hong torta, ay tortang dulong nga ho pala. Sasamahan ko ho ng kamoting kahoy. Kaya pumunta nga agad ako sa bukid para bumunot ng kamoting kahoy. Pagkatapos ho, kumuha lang ho ako ng 2 piraso para hugasan. Para ho pag ginadgad ko ho mamaya, ay malinis na ho, hindi na ho kasama yung lupa. Para ho sa pagbabalat ko ho mamaya, ay hindi na ho maputi. At yan nga ho pala yung dulong natin. Ay sa mga hindi nga ho pala nakakaalam ng dulong, ang dulong nga ho pala yan ay nga pala ay maliliit na isda. Ayan nga ho pala ay napakasarap itorta. O kaya igisa o gata. At ang luto nga ho palang gagawin ko diyan ay torta. At dahil wala nga ho pala akong harina ay hindi na ho ako diyan maglalagay ng harina. Dahil meron naman ho akong kamuting kahoy ay iyon na nga ho pala yung akin nilagay. Mas masarap nga ho pala yung kamuting kahoy ang ilalagay natin kesa sa harina. Promise ho ay napakasarap ho. Ayan, at kumuha na nga din ho pala ako ng siling panigang. Maliliit nga lang ho pala yung gayat na gagawin ko diyan. Ay aking hong isasama yan sa tortang dulong. Ay mas madami hong siling panigang, mas masarap. Pagkatapos nga ho pala yung sibuyas naman po yung aking isusunod. Ay mas masarap din ho yan pag madami hong sibuyas. Ay anong gulay nga daw ho pala ang nakakapagpaiyak bukod sa sibuyas? Ay namimitas nga ho pala kami ay may nagtanong sa akin niya. Ay ang sabi ko, gulay na nakakapagpaiyak bukod sa sibuyas? Ay meron pa bagang gayon? Ay wala naman ay sibuyas lang. Ay sibuyas lang naman talaga nakakapagpaiyak. Sabi baga sa akin, ay hindi, ay meron pa. Ay ang sabi ko, ay ano ga? Ay ang gulay na nakakapagpaiyak bukod sa sibuyas, ay yan yung pinipitas ho natin ngayon. Ay ang pinipitas ho pala namin ngayon ay kalabasa. Ay ang sabi ko, kalabasa? Ay paano ganda naging kalabasa? Ang sabi baga niya sa akin ay kung iba to ko baga sa iyo yung kalabasa ay hindi ka iiyak. Ay siya hala, ay iiyak na. Alay, ito na nga ho pala, ipinagalo-halo ko na nga ho pala yung dulong, saka ho yung ginadgad kong kamoting kahoy, sibuyas, siling panigang, saka ho pamintang durog. Naglagay na nga din ho pala ako diyan ng asin at ginisa. Pagkatapos ho, maglalagay lang ho ko diyan ng 5 itlog. Ay pagkalagay ho, ay halu-haluin ko lang ho yan, tapos pwede na ho siyang ipirito. Ay pwede na ho yan itorta. Ay dapat yan, madami yung iyong sinaing. Ay para hindi ka ho mabitin. Ay pag sa akin naman ho talaga, ay hindi ka ho mabibitin. Ay lalo na pag ako yung minahal. Ay pero lang. Ayan, at tinahalo-halo ko nga lang ho pala mabuti. Pagkatapos ko nga ho pala magparikit ay lalagay ko na ho yung talyasi at maglalagay na ho ako ng langis. Tapos ayan ay pwede na ho ako magperito. Ay medyo malakas nga lang ho pala yung apoy. Sa pangalawang salang naman yan ay magiging okay na ho. Kasi hindi na ho ganun kainit yung langis. At medyo hinanaan ko nga lang ho pala yung apoy. Binawasan ko ho siya ng kawayan para maluto ho hanggang kaloob-kalooban. Kaloob-looban pala. At ayan ho mga katrops, kape ho tayo. At kain na nga din ho pala tayo. Ang ulam ko nga ho pala din sa bukid, tortang dulong na merong kamoting kahoy. Ay pag ganyan naman ho talaga yung ulam ay mapapa-unli rice ka ho talaga. Tapos ang sausawan ay maanghang na suka na may sibuyas. Ay panamang na ho talaga yung dalawang iyan. Ay inyong itry na nga din ho pala iyan mga katrop. Tortang dulong na may kamoting kahoy. Ay promise ay napakasarap. Kuhong magmahal. Ay bilang. At yung mangga nga ho pala ngayon ay napulot ko lang ho kanina. Habang papunta ho ako ng bukid ay akin hong nadaanan ay nasa gitna ho ng kalsada. Ay akin na hong kinuha ay sayang lang ay masasagasaan lang ho iyon na sasakyan. Nang gulong ho pala. Ay nagsabi naman ho ako doon sa puno.